Hello, kamusta sa inyong lahat? Ngayon bagong episode ng aking podcast ay pag-uusapan namin ang buhay estudyante. Kung ano-ano ba ang mga napagdaanan namin, mga estudyante, at mga natutunan sa paglalakbay namin na ito. Halina't tara nang pasukin ang mundo ng mga estudyante. Bago sa lahat, ako pala si Enoch Carsten C. Ginaldo at mayroon tayong guest ngayon. Hello, ako nga pala si Ivan Rafael S. Nigos. So, unahan natin sa paano mo ba pinaghanda ng pagiging buhay estudyante sa college? Naghanda ako ng Siyempre una sa isip ko, siyempre college na yon, dapat mature na yung pag-iisip. Dapat yung mga pinagagawa ko nung mga LM pa lang nung high school, siyempre bawasan na natin yung mga nandoon. Dapat kung college na yun, siyempre mahirap na, dapat ready na, ganun. Tapos mga yun. Tapos, new environment. Ay, hindi naman sa new environment kasi sa SLC ako, pero mga bagong tao. Kaya dapat, kahit na wala kang masyadong kilala, dapat mas maging open ka sa iba. Kasi kapag college ka na, maganda yung kahit meron ka lang isa or dalawa na lagi mong kasama. Mahirap kasi kapag mag-isa ka lang talaga sa college. Dapat meron kang masasandalan kahit papaano. Ganun. Sa akin naman kasi is ang sabi-sabi kasi ng mga kakilala ko, ang pagsisimula daw sa college is parang empty talaga yung utak mo kasi hindi mo madadala lahat ng natutunan mo sa high school. Para bang kailangan mo maging open-minded uli para sa mga new discussions is mas matuto ka doon. Wag mong i-bring yung mga galing sa high school kasi talagang mas mahirap dito sa college. So ang ginawa ko is parang ganun lang din. Mas tinignan ko muna kung paano ba ako makakapaghanap ng mga kaibigan, ganun, kasi ang hirap mag-isa sa college eh. Wala kang katulungan, ganun. Yun nga, kapag nung grade 12, nung senior high, kumuha ako ng STEM na strand. Tapos ngayong college, IT. Parang ang layo nung pagka-relate nung STEM na strand at yung IT. Kaya yun, ang daming mga bago. Pero nung high school din lang naman, may pinag-aralan din naman yung mga coding na yan na relate sa IT. Pero high school pa nun junior high pa yun. Kaya ang tagal na rin. Sa akin din naman, galing ako ng UMS eh. Tapos yung mga kaklase ko naman dati, iba-ibang course yung pinuntahan. Yung iba CE, yung iba TM, tsaka mga cream. So, wala akong kasama na pumunta dito sa SLC, talagang mag-isa lang. Buti nga na nagustuhan ko na mag-approach ganun para magkaroon ng bagong kaibigan. At may nagdulot naman, may mga nakatulungan ako para bang sa mga topics na hindi ko masyado maintindihan, meron akong kasama na pagpapatulungan upang mas maintindihan ko pa ito. Oo, parang tayong dalawa nung first sem, di ba? Oo. Nung yung subject na yun, history no? History. Naging magka-grupo tayo, tapos doon na tayo nag-usap-usap. Tapos naging close na. Tapos sama-sama na rin yung iba, kagaya nila Allen, nila Neil, nung first sem, ganun. Kaya ayun, buti nga, maganda yung project din natin. Pero kakaiba talaga sa college. Lalo na parang sa isang sem, ang dami yung gagawin, ganun. Parang ang hirap mag-adjust. Kasi nung high school, konti-konti lang yung binibigay nila eh. Puro kapag i-compare mo yung high school at college, talagang mas grabe sa college. Ngayon na patapos na yung second sem, ngayong week na to, ang daming pinapagawa. Like, ang daming nagsasabi, hell week to, ganun. Tapos sabay pa yung exam, bukas exam na natin. Kaya yun, nung first sem naman, ganun din. Kaya nung first sem, nung parang start ng klase doon, nahirapan din ako kasi, yun nga, bago na naman. Tapos ibang hindi relate sa strand ko yung course ko na kinuha. Kaya ayun. Pero buti nga nakakope pa rin ako na nakapag-aral pa rin ng maayos. Kahit pa paano. Yun nga eh, yung mga ganun na scenarios, mas madadalihan ka talaga kung may kasama. Kasi kung nag-iisa ka lang, parang wala kang ma-approach para mapagpatulungan. Kasi kung sa iba ka magpapatulong, hindi mo naman sila kaklase, hindi nila alam yung mga discussions, ganun. So siguro, isa sa mga pinakamahirap dito sa college is talagang yung mga sabay-sabay na activities na binibigyan ng iba't ibang subjects, ganun.
Pero kapag pipili ka ng mga kasama mo, kung yung mga nakikinig diyan kapag paparating na kayo sa college, dapat piliin niyo yung mga kasama niyo na alam niyong mag-grow kayong dalawa, hindi yung very toxic na parang Maghihilaan, kunyari gano'n. kaibigan mo na nga siya pero parang pinapagawa sa'yo lahat, ganun. Dapat parehas kayo nag-grow. Kaya madaming ganun sa college na parang nanggagamit na lang. Kaya dapat maging anong tawag doon? Maging yung open ba na something. Basta ganun. Hindi ko na maalala. Basta ready ka ganun na kung ano mang mangyari. Basta ano mang mangyari. Talagang dapat maging open ka, gano'n. Kasi need mo talaga eh. Parang mahirap talaga na mag-solo ka lang sa college. Tsaka sa mga activities is talagang kailangan mo ng katulong eh. Kasi hindi naman mostly individual to. Paano kung mag-group ka tapos wala kang masyadong kilala, parang magiging tahimik ka na lang dun sa group, di ka makakambag masyado. Tsaka siguro kung di ka makakambag masyado, di ka naman nila ka-close, ganun. Pwede nilang babaan yung magiging grade mo. Grado. Yung isang pangit na factor pagiging mag-isa na lang sa college talaga. Dapat maging kapag kahit na social anxiety na ganyan, o kaya introvert ka, kailangan mo talagang maging friendly. Basta hindi naman yung sobrang friendly basta may makakasama ka ganun. Maganda din naman, kahit naman yan eh. Kahit naghiwalay tayo ng mga section dahil sa pagkakatok ng pag-enroll. Siguro, parang naging epekto din sa akin kasi naging bago din naman yung mga kasama ko. Hindi ko na nadala yung mga ugali ko nung first time eh. Ang alam ko nga is, nung first time parang competitive ko ganun. Parang ngayon, wala na. Parang kung ano na lang maging meron yun. Wala na, engot na, ganun. Oo. Dati nakipagpataasan ako kina Erica, ganun. Nakikikompare ako ng mga fan. Pero ngayon wala. Kung ano grade ng iba, yaan mo na. Kung ano sa akin, kahit mababa, sige lang. Wala eh. Kapag ako talaga, kahit basta mataas, sana mga line of 9, ganun, lalo na sa mga major. Kagaya ngayon, hindi naman sa na-depress, pero nasad ako nung nalaman ko yung grado ko sa programming, kasi 89 lang nun eh. Wala eh, ang baba ng mga quiz ko. Hindi naman sa mababa, parang pasado lang ganun. Kasi mali-mali din yung mga pero ngayon naman, yun, naka-perfect naman na din ako ng exam. Oo din, hindi ko ngayon expect nun na ma-perfect ko yung midterms ng programming. Siguro dahil din sa inyo kasi sa inyo ako nagpapatulong eh. Papatulong talaga? Oo, patulong naman talaga eh. Ganun lang, parang talagang nahirapan ako nun mag-adjust, lalo na nung nalipat ulit ako ng section. Sabi ko sa sarili ko, yung environment na naman to, parang first day nga ng second sem, tahimik ko sa classroom eh. Wala akong makausap, ganun. Mga impression na naman sa mga unang kaklase, ganun. Pero habang nagtagal, yun ko din na ako na maganda din naman kasi naipagtulungan naman yung mga kaklase ko ngayon, ganun. Maganda naman yung nagiging outcome. Siguro, sa akin lang din parang nakakuan ako kaya bumaba yung mga ibang grado ko kasi ako mahilig ako talaga sa cramming, ganun. Hindi ako masyado gumagawa pag malayo pa yung deadline. Kasi sa akin, mas gumagana yung isip ko kung talagang malapit na talaga yung basahan, ganun. Mas nakakagawa ako ng maayos na output. Kesa sa matagal pa hindi ako masyado nakakapag-isip. Baliktad tayo. Kapag ako kasi ayoko ng cramming. Kasi yung mindset ko, gusto ko na matapos. Para kapag kunyari tapos mo na, tapos may 1 week ahead pa yung sa deadline. Yung 1 week na yun, pang mo na lang, kung anong man gusto mo, pang relax mo. Kasi yun talaga kapag sa college na, mas isipin mo pa yung talagang umuwi na lang sa bahay para magpahinga. Kasi talagang nakakapagod sa college. Unlike sa high school, kung may time, kung saan ka pumunta, ganun din ako nung senior high. Kahit na alas 3 lang uwian namin, nakakauwi na ako alas 7, alas 8 kasi nagtatambay pa, tas kung saan pumunta. Pero ngayong college talaga, kahit maaga yung dismissal mo, kagaya nung ngayon sa amin, mga alas 3, alas 4, mas gusto mo pang umuwi para magpahinga eh. Nung high school lang kasi, pag umuwi ka, pwede ka pang maglaro hanggang anong oras.
Ngayon naman pag-uwi mo parang di ka naman masyado naglakad. Pagod Pero na. yung katawan mo pagod, Yun gustong nga eh. matulog. Pero meron yung mga time na kahit gusto mong matulog wala. Isipin mo may gagawin pa, may papasa pa bukas, Yun nga, gano'n. may gagawin pa. Parang every uwi mo kailangan may gagawin eh. Nakakapagod na rin talaga. Tapos yung basta madami ng mga gagawin gano'n. Hindi na kailangan na ka talaga. Kailangan mo talagang gawin yun ng maayos kasi hindi na high school eh. Need mo na bigyan ng mga effort gano'n. Kailangan mo na talagang pag-isipan ng mabuti kasi hindi naman high school yung mga teachers mo eh. Kailangan mo na talagang bigyan ng todo effort yung mga gagawin at ipapasa mo para kung gusto mo ng mataas na grado, mag-effort ka. Kung ayaw mo, sige, magpasa ka lang, ganun. Pero sa akin naman, ayaw ko na, din naman i-disappoint yung mga parents ko, kaya binibigay ko din yung best ko sa mga ginagawa ko. Pero minsan, yung best ko is parang hindi kinakaya yung standards ng mga teachers na pagpapasahan, ganun. Ganun sa college, parang ikaw talaga yung maghahabol. Hindi yung mga teacher na kapag kunyari may INC ka, hindi yung teacher yung lalapit sa'yo para makompleto mo yun. Dapat ikaw talaga. Yun nga yung napakahirap din eh. Tapos kapag hindi unlike sa high school na kapag mag-aaral kayo doon, isang room lang. Doon sa college, palipat-lipat ka pa, ganun. Tapos ngayon na summer na, sobrang init pa. Yun ang hirap. Kalaban mo pa yung init na yun. Sobra. Buti nga may aircon sa ano natin, sa mga subjects Major. natin na major. Pero isa din yun sa nakaka-affect eh, lalo na pag may pasok ka ng alauna. Tapos sobrang init. Siyempre, minsan kasi kung ang init nakakantok, ganun parang hindi mo na makapag-focus, ganun. Yung PE namin, alauna. Tapos yung pa, yun na yun. Parang, para bang gusto mo na talagang umuwi. Kahit anong oras pa eh. Sobrang init ba naman, paano ka gaganan pumasok ganun. Pero kailangan mo talaga pumasok kasi hindi ka magkakaroon ng magandang grado kung liliban ka lang sa klase, ganun. Parang nakaka-affect din talaga yun. Pero ano naman, di ba may mga nagsasabi na enjoy your college life, ganun. Hindi naman na kahit ganito na mahirap sa college. Hindi puro ACADS na lang din. May mga, syempre, may mga time din kung wala ka nang masyadong ginagawa, pwede kang kunyari sa amin, maglaro ng bilyar, parang pang-relax na rin namin yun, parang katuwaan, ganun. Kasi parang isang banding na rin namin yun, o kaya ka naman, kagaya sa akin, kapag walang gagawin, no, pwede kang, gusto mo magpahinga, pwede ka pumunta ng mga dagat, ganun, para lang magmuni-muni, mag-isip-isip, kasi para sa akin, nakaka-relax yung ganun. Ang ganda ng pang-healing sa ngayong college, yung pagtatambay sa dagat, sa tabing dagat. Tama yun, parang enjoy mo lang talaga, hindi naman pwedeng ACADS lang palagi, ganun. Siguro, nung nalaman ko din yung bilyar na laro na yun, parang, isa din yan sa tumulong sa akin para hindi lang naman ako may stress lang na nakafocus sa high school, ganun. Hindi ko naman ginagamit yung bilyar para pabayaan yung pag-aaral eh. Parang, di ba kung naglalaro lang naman tayo, kung may vacant talaga na wala tayong gagawin, walang hinahabol. Pero kung may mga hinahabol naman, di naman tayo naglalaro, ganun. Parang, pampalipas oras lang para, siyempre, makakuha din yung utak mo kasi, dito sa gilid ng school, wala naman ibang puntan para makapag-banding tayo ng para makarelax yung utak natin. Buti dun, kahit habang naglalaro tayo, nagkakatuwaan na din. Usap-usap, ganun. Kompleto na. Parang, kung ano talaga yung mga unang naging kaklase mo sa college, talagang sila yung magiging kasama mo na pag-graduate, ganun. Parang magiging katulungan mo na. Basta mag-aral kayo, yung mga nakikinig dyan, mag-aral lang kayo ng mabuti. Ano din, kapag ganyan, di ba, bibilyar kami. Tamang na din sa oras nyo, tamang time management na, syempre, bilyar yan. Hindi dapat naman na lahat ng oras mo nakatuon dyan. Dapat may proper time management pa rin sa mga ganyan. Dapat alam mo kung ano yung dapat priority mo. Pero kapag wala ka naman masyadong gagawin, pwede ka magganyan, pahinga ka, magbilyar ka, manood, kung ano man. Kumain ng mga pagkain, ice cream. Yun nga, yung parang mas maganda din yung may libangan kayo, hindi yung puro lang kasi may stress ka talaga kung nakafocus ka lang sa pag-aaral, ganun.
Parang nung first sem, hindi naman bilyar yung kinukuha natin ML. Oo, doon tayo sa garage. Oo. Pero siyempre napalitan din kasi hindi naman tayo lahat may dalang power bank, may charger, ganun. Para bang kasi sa bilyar, madami tayong maghahati kung sakali man kung magkano yung babayaran. Tsaka at least nakuha natin yung band natin na magkakasama. At kahit naglalaro ganun, meron naman yung time na nagdi-discuss tayo kung paano gagawin sa school, ganun. Nga kapag nagbibilyar, may kunyari quiz na next sa next class. Parang habang naglalaro, nag-aaral na rin tayo ganun. Kaya maganda din yung may pinagpupuntuhan ka ng iba mong gagawin sa mga oras na vacant mo, ganun. Kasi kung talagang nakafocus ka lang, kumbaga vacant, aral dyan, aral dyan. Siyempre, kailangan din ng utak natin na mag-relax para bang kailangan mo ng mataas na grado para magkaroon ka ng magandang trabaho. Pero as a student naman, depende na rin yun sa diskarte mo pagka-graduate. Hindi naman necessary na dapat mataas masyado yung mga scores mo, ganun, grades mo. Talagang ang pag-aaral, doon mo ma-develop kung paano yung mga kailangan mong magagamit mo sa pagtatrabaho. Develop mo yung mga skills mo kasi yun yung mga tutulong sa'yo sa paghanap ng trabaho tsaka pag nagtatrabaho ka na. Hindi naman yung yung matataas na grado, hindi mo talaga madadala yan sa kapag kukuha ka na ng trabaho mo. Dapat talaga maging yun nga magaling ka magdiskarte sa buhay kasi ganun na talaga kapag pagkatapos mo mag-aral, dapat may diskarte ka sa buhay. Kapag kukuha ka na ng trabaho, dapat hindi mo naman masyado ma-apply yung mga natututunan mo especially kapag yung mga minor subjects mo din parang pangdagdag para sa akin parang pangdagdag na lang Kaalaman. Oo, ng kaalaman, parang pampaboost na din ng magiging practical na way ng buhay mo, ganun. Ganun, talagang sakto lang yung parang maganda din naman yung pag-usapan yung mga ganun. Yung pag may mga minor subjects ka na matataas, parang perks mo na yun, parang plus points mo na yun sa mga may dagdag sa skills mo. Pero kung talagang kumuha ka ng course talagang focus ka talaga sa mga major kasi yun talagang madadala mo sa paghanap mo ng trabaho. Lalo kung IT ka, syempre computer lang din naman yung mga kailangan mo, pero di ko sinasabi napabayaan mo yung mga minor mo. Para bang dun ka mag-focus na kumuha at mag-develop ng skills mo sa mga major subjects kasi yun talaga yung kailangan kung mag-work ka kasi yun yung specialty mo. Ganun. Malaki rin yung hatak ng mga minor na yan, kahit minor lang yan. Kunya kapag na line of 7 yan, malaki yung hatak ng minor yan sa grado mo kapag final grades na. Pero dapat kahit na minor lang yan, dapat bigyan mo pa rin ng oras dapat pag-aralan mo pa rin. Pero hindi naman kailangan na dapat mataas. Pero ako kasi academic achiever na parang gusto ko ganun na mataas naman para kasi kapag mataas yung grado mo para sa akin, ang sarap ngayon sa feeling. Pero yung sa akin sa experience ko, yung feeling kasi na yun parang saglit lang. Kagaya nung nag-check kami nung exam sa programming no finals nung this week lang. Ayun, ang sarap sa feeling nung naka-perfect ako. Pero parang ngayon naman parang okay na, wala na. Kaya yun nga, hindi mo rin madadala yung mga matataas na grado mo. Talaga dapat ma-diskarte ka sa buhay kapag pagkatapos ng pag-aaral mo, kapag graduate ka naman. Kaya ang masabi ko lang din sa mga nakikinig dyan is kung mag-aaral kayo at nasa college na kayo, focus kayo sa pag-develop ng mga skills nyo na magagamit nyo sa pag-work nyo kasi yun yung talagang kailangan. Hindi necessary na kahit gaano kataas yung grado mo kung yung skills mo is di mo na-improve. Kasi madami naman kasing mataas yung grado pero yung skills nyo parang papahelp sa iba, kumukopya lang, ganun. Pero di ko nilalahat. Parang ayos lang na mababa yung grado mo. At least sa'yo nang galing yung effort at pinaghirapan mo yung grado yun. Basta mag-focus ka lang sa pag-develop sa skills mo, hindi yung asa ka sa mga kasama mo para mag-grow ka sa college. At magagamit mo ito sa pag-work mo. So ayun na nga yung mga napag-usapan namin sa podcast na ito tungkol sa buhay naming estudyante.
Napakahirap talaga mabuhay bilang college student na, pero kahit na ganun, tuloy pa rin ang buhay. Sana marami kayong natutunan sa aming napag-usapan. Hanggang sa muli, ako nga pala uli si Enoch Carstensi Aguinaldo. At ako nga ulit si Ivan Rafael Migas. Kita-kits at sa susunod na episode. Bye-bye. Bye-bye po.